Pero maraming nagtatanong sa akin, Mamasang eh. Ito, sagutin mo to ng katotohanan ha. Sige, hindi na ako sinungaling. Kasi ikaw 50-50 ka eh. Kumbaga 50 karakter mo babae, 50 ay lalaki. Pan ba si Mamasang ba ay tuli na? Wikwi, wakwa, wakiwa, ayi, tira. Mamasang, Oo. nagkita na naman tayo ano? Talagang matibay ang buhay mo. Oo. Kung ba Ano bang sikreto mo? Bakit matibay ang buhay mo? Ano lang, Ano? pananalig lang sa Diyos. Ay, ganon? Kaya ko nasabi sa iyo yan dahil sa marami akong nakikita na mga taong sobrang linis sa katawan. Sa umaga, naliligo. Sa gabi, naliligo. Pag bumili ng pagkain, ay ayaw niya ng mga marumi na pagkain. Pag bumili siya ng halimbawa, di ba nagtitinda ako ng mga prutas, nagtitinda kasi ako ng mga prutas, mga waki, mga ka-business, saka mga kalinda. Ngayon, yung kapitbahay ko doon, ayaw bumili ng mga hindi... Ate. Siyempre, galing sa bundok, ay, medyo, di ba, may mga lupa-lupa pa. Kumbaga, hindi siya masyadong malinis tignan. Kasi nga, kagagaling lang sa harvest. Kumbaga, hindi pa napunasan. Ayaw niya ng ganon. Tapos, ang gusto niya pa, yung mga mamahalin. Yung mga first class na mga saging, first class na langka, basta kung anong mga paninda ko, mga prutas, gusto niya first class. Oo. Kumbaga, malinis talaga siya. Mga pabango niya, may mga anak siya mayaman, mga imported, yung pabango. Yung mayaman. Ngayon nung nakaraang araw, tigok. Okay naman. Sobrang kalinisan. Hindi. Sila ni Jonathan, saka Nanay Marita, buwan kung maliligo. At dugyot, di ba? Saka yung kinakain ay hindi mo sabi kung gaano kalinis yun, ano? Silang ganun. Sila sa bakterya. Pero hanggang ngayon buhay pa. Bakterya ang umano sa kanila eh. Ano? Bakterya ang bumubuhay sa kanila. Sa pananaw mo sa bakterya? May ganun tao. Sigurado ka sa bakterya, Mamasang? Hindi mo, wala naman namamatay sa dumi. Ulitin mo nga, ano? Bakterya, wala naman namamatay sa dumi. Ayun. Kadalasan alam ko namamatay mga sobrang linis sa katawan. Sensitive sa kayo. So yung ibig ba sabihin yan, Mamasang, ang bumubuhay sa'yo ay bakterya din? Hindi naman. Tibay mo yun. Saan ka paggalagala iba nangamatay na Wala akong bakterya. Wala? Ibang klase bakterya ito eh. Ano? Take note mga kawaki at mga ka-linda, mga ka-business, sa buhay na ito, hindi mo talaga alam kung kailan ka papanaw at saka kung kailan ka manatili, no? Kasi sa totoo lang, mula nung makilala ko si Jonathan, Nanay Marita, at saka si Mamasang, mula nung makilala ko sila, Kita tayo sa bubong mo. Kung kayo nakita. Okay, nakita mo ako doon. Oo. Pero mula nung makilala ko kayo, hanggang ngayon, 1, 2, 3, 4, 5. 5 na katao ang nakilala ko noon na mga may pera, malulusog, malinis, ngayon patay na. Sa kasamahan ko ng lupon, 2 eh. Sa kasamahan ko lang lupon, 2 nang namatay. Sa kapitbahay namin, malapit na sa amin, 3. 3 pala. Tapos, mayroon pa. So mga 7 na pala sila. Yung mga tao na yun ay may mga sinasabi din naman sa buhay at masarap yung kinakain at malinis. Pero, tigok na. Kaya yung mga baser ni Jonathan dyan, na nagsasabi na si Jonathan sobrang baho,
si Nanay Marita, may nagsasabi pa na si Nanay Marita hindi na magtatagal, mawawala na sa mundo. Kasi nga may sakit, namamanas, dugyot, maraming sakit sa katawan. Yung bang namimitas yan, yung panaunan nito. Magunos dili kayo dahil baka mauna pa kayo sa kay Jonathan at saka kay Nanay May Marita. rules ka ng kapwa. Yung sobrang linis nyo, at masyado kayong Ate. nanguhusga sa tao at nanglalait, tandaan nyo, dahil ang langit ay nakatingin sa atin. No? Lahat may hangganan. Ang sinasabi nila si Jonathan, maarte. Si Nanay Marita, maarte. Hindi nyo kasi alam yung tunay at realidad na nakikita ng mata ko at nakikita ng mata ni Mama Sang kung ano talaga ang realidad at katotohanan. Nagbabase lamang kayo sa mga napapanood nyo sa video ko, sa video ng ibang mga influencer at sa video ng ibang mga vlogger. Pero ang katotohanan, puntahan nyo dyan sa kanila, kung saan man sila nakatambay, at makikita nyo kung ano ang tunay na kalagayan ng mag-ina. Kasi hindi mo masabi, ganito, maarte, ganito, ganon, ano. Sa totoo lang, may mga kwan kasi, may mga bagay-bagay na nakikita lang ng mata, pero yung realidad at katotohanan, hindi nila alam. Pero ako, dahil personal kong kilala ni Jonathan, alam ko. Maging ikaw, di ba? Sa mga baser ni Jonathan, ito kukuha ko ng mga ilang katanungan, mamasang ano. Sa mga baser ni Jonathan na nagsasabi na si Jonathan ay walang kwenta, tamad at maarte. At ang nanay niya, si Nanay Marita, ay ginagamit niyang kasangkapan para makapangpalimos. No? Anong masasabi mo roon? A few inches later. Eh, wala tayong magagawa. May kanya-kanya tayong buhay. Oo. Hindi natin nag-isang nilang pamumuhay. Huwag natin sila pintasan. Yan na lang natin sila. Gusto yung tumulong kayo. Kailangan ba natin na husgahan sila? Hindi pa lang husga ng isang tao. Base sa nakikita lang ng mata natin sa social media? Parang kung gano'n mo husga ka. Ha? Parang kung gano'n. So, hindi mo dapat husgahan, ano? Kasi, pakialam sa buhay ng ibang tao. Kagaya ng sinasabi ko. Ang dami kong Buhay mga... nila yun eh. Mula nung makilala ko sila ni Jonathan, at ngayon, hanggang ngayon, kung bibilangin ko lahat, yung mga nakakilala ko na nangamatay na, ay hindi lang 20. O, ilang taon na eh. Oo. Hindi lang 20. Pero sila, buhay pa, oh. Kasi hindi ka nakatulong sa kapwa mo, huwag ka naman husga. Tuloy lang yun. Oo. Samayin ng husga. Kasi, mahirap na... Ibalik yung pananghusga ng kapwa Alam nyo, kami mga baser si Jonathan dyan, na hindi pa nakapag-subscribe sa akin, ha? Mag-subscribe kayo kasi para sa tuwing ina-upload ko si Jonathan, mapapanood nyo kaagad ang update kay Jonathan, ano? Pero doon naman sa mga taong nakaunawa sa kalagayan ni Jonathan at sa kanina Nanay Marita, tuloy lang pong buhay. Ako ay nagpapasalamat sa inyo dahil malawak ang inyong mga pangunawa. No? Kailangan malawak yung pangunawa natin. Hindi tayo dapat sabihin na makitid. Alam nyo ba, sinasabi nyo si Jonathan daw, tamad, walang trabaho. Subukan yung gawin ang trabaho ni Jonathan, yung itulak niya si Nanay Marita na 80 kilos, araw-araw. Araw-araw yun. Baka bibigyan kayo ng sahod ni 1,000 sa isang araw, baka hindi nyo pa tatanggapin eh. Pero si Jonathan, yun yung kanyang trabaho. Tinutulak niya si Nanay Marita, yung kanyang nanay, ang bigat nun. Eh magkano lang yung inaabot sa kanya? 5 piso, 2 piso, 10 piso. Lalakad pa ng pagkalayo-layo para lang makakulikta ng ganung halaga. Pagkain. Kasi wala namang magbibigay ng kusa. Sa totoo lang, yung mga inaabot namin ng mga vlogger, hindi sapat yun. Kulang pa. Abutan ka ng 100, 200, 300, 50 pesos. Mahal ang pilihin niya yun. Bibili kang luto. Tatagalan ng isang araw yun, 2 araw. Saka si Jonathan daw, mahilig sa milk tea. Alam nyo, maganda na yung mamamatay ka na nakakain mo yung gusto mo.
Maraming mga mayayaman dyan na namatay na lang, hindi na nakain yung kanilang gusto kasi maraming bawal, diabetes, high blood. Diba? So, wala, hindi nila nakain yung kanilang gustong pagkain, namatay din. Oh. Sila, kung ano man mangyari sa kanila, na-enjoy nila yung buhay kasi lahat ng gusto nilang kainin, nakakain nila. Milk tea, Coke. Shout out sa Coke ha, pwede nyo akong gawing commercial model. Milk tea. Milk tea, o Jollibee. Pwede nyo kaming gawing commercial model ni Mamasang, malakas to kumain. McDo! Nagmamakdo din si Jonathan, makakala mo. Mang Inasal, o yun. Wow. Unahan na lang kayo kung sino yung gusto na gawin kaming commercial model. Itong kasama ko, si Mamasang, kahit na balubaloktot na yung mga paan nito, mga gaklimay na itong mga daliri nito, ganyan yung daliri. Yan, gaganyan yung daliri. Yung isa-isa. Oh, malakas pa rin kumain yan. Joke-joke lang, mga huwag kayo mainis sa akin, huwag rin kayo magagalit sa akin. Ang sinasabi ko sa inyo, yun yung realidad at katotohanan. Ano? Tingnan nyo, simula nung si Jonathan at si Nanay Marita mayroon ng sakit. Mayroon ng sakit. Okay. Yung mga may nakikita po ba kayo na tumatanggap sa kanila, pinapapasok sa bahay nila? May nakikita po ba kayo? Kasi nandidiri. Una, totoo namang babaho si Nanay Marita at si Jonathan. Saka, takot silang mahawa ng sakit ni Jonathan kasi si Jonathan may TB. No? Sa tansya ko sa tansya ko lang naman. At si Jonathan naman aminado na may sakit siya. Yun. So, eto. Kasama ako dito sa itatanong ko sa inyo. Sino ba talagang tunay na kikinabang? Si Jonathan? Na sa pamamagitan ng mga sponsor nagkakaroon, sa pamamagitan ng mga vlogger nagkakaroon siya ng mga sponsor, nakakatanggap siya ng mga biyaya. Correct. Nakikinabang ba talaga si Jonathan? O kami na mga vlogger na influencer? Tira. Siyempre hindi. Ha? Hindi. Katulad sa yung Mamasang. Ano sa tingin mo? Yun yung hindi nyo nakikita Sa akin, paano naman yung iba? Ilan kaming influencer na nagbibideo sa kay Jonathan? Sino ba talaga ang tunay na kikinabang? A few inches later. Sa katulad nila ni Mamasang, sa kanila ni Ate Lisa, sa katulad nila ni Jonathan, mag-isip kayo. Sinasabi niyo mabaho si Jonathan. Bakit nasa tabi niyo ba si Jonathan? Sabihin si Nanay Marita, madali nang matigok kasi may sakit, ganito, ganon. Bakit siya hanggang ngayon buhay? Mga kakilala ko, tigok na. Patay na. Oras na talaga. Ha? Pag oras na talaga. Hindi, kahit na oras mo na. Kung manalangin ka sa Diyos, dagdagan pa yung buhay mo. Kahit oras mo na. Bakit ikaw? Nagkabali-bali na itong mga kung ano-anong katawan nito. Ba't pa? Yung turbo mo ba na tigas pa? Wala na. Bali na? Bali na. Bali na rin. Tayo Isip ko. Pero maraming nagtatanong sa akin, Mamasang Ito, sagutin mo to ng katotohanan Sige, hindi na ako sinungaling. Kasi ikaw 50-50 ka Kumbaga 50 karakter mo babae, 50 ay lalaki. Ang maraming nagtatanong, si Kwan ba, si Mamasang ba ay tuli na? Oo naman. Nagpatuloy ka rin? Oo yan. Yun. Nagpatuloy siya, pukpok pa, masakit yun. No? Joke lang mga pero ibig sabihin, yung turbo mo okay naman. Pero sa ngayon na wala masyadong makain, bali. Bali daw yung turbo. Pero maraming humahanga sa'yo. Kasi ikaw, hindi katulad ng ibang mga beneficiaries, kasi naging beneficiaries ka sa business, naalala mo? Bigyan ka ng tulong na pagsamantala ba, panay ang hingi. Tapos hindi na kontento kung binigyan, no? Umahanga sila sa'yo doon. Anong masasabi mo doon sa mga viewers na gano'n? Talaga buhay. Pagbigyan tayo, huwag tayo mananamantala. Ayun. Kung ano bigay sa atin dyan, dapat pasalamat tayo. Kung ating malaga, nakakaraos tayo sa araw-araw. Diba? Ganun lang ang buhay. Okay lang yan, huwag mananamantala, no?
Huwag Sa atin, hindi ka nagugutom, makakalaos ka. Ayun, oh. Yun lang yun. Salamat tayo sa Diyos. Magbigay sa atin, maliit man, malaki man, dapat pasalamat ka, una sa taas. Saka pasalamatan natin yung mga taong nagbibigay sa atin. Una o Diyos, pangalawa yung nagbibigay sa atin. At saka isa sa pinaka-importante sa lahat, saka laging manalangin sa itaas. Yun, importante malaga. Oy. Una. O si Pugi, subscriber po natin yan. Meaning ko weather lang. Oo. Maaring ngayon, ganun ka, pero sa inaharap, malay mo, makapulot ka ng isang balding barya eh. Oo. Pahirapan ka pa rin nung magbuhat. Oo. Pero malinaw na yan, mga Ano yun, umaman ako, di ba? Oh, Umaman ako kung mamimigay na ayuda. mamimigay ka rin. Siyempre, Ayun. mahal ko rin yun. Tinulungan ka, tumulong ka sa kapwa mo. Ganyan lang. Para masaya ang buhay. Oo. Pag namatay ka, hindi ka pumunta sa impyerno. Ayoko mapunta sa impyerno. Takot. Gusto mo sa langit. Oo. Kaya yung mga mapanghusga, mag-isip-isip sila, no? So yun. Tatay, mamamatay. Hindi tayo nang-uus ka ng kapwa natin. Totoo yun. May karma yun. May karma. Eh, yung mga ganyang, ewan ko, mga ganyang may manghusga, tingin ko, may ang pananalig nila sa Diyos, wala yan. Ay, ganun. Ano yung ganun. Hindi ka nilikha ng Diyos para manlait ng ibang tao. Ayun. Kaya ano man ang dahilan mo dyan, huwag ka manglait. Kasi ako katwiran ko, ang mabuti at masama, pares yan kumakain eh. O yung pusa at saka aso nga, pinapakain natin eh. Saka mga manok eh. Yung tao pa kaya. No? Mahalin natin ang kapwa natin. Kapwa mo, kahit yung mga, mahalin mo. kahit yung mga kriminal na sa kulungan di ba pinapakain pa nga ng gobyerno? Kapay na. May kwan pa sila, may gwardiya pa sila. May libre pa silang damit. May libre pa silang tubig. Yung perfectong tao sa mundo. At tayo makasalanan. Oo. Diba? Pero yung mga nakakulong na yun, pinapakain. Nasikaso pa. Marami kasing masyadong mainit ang dugo dahil nga may mga tumutulong kay Jonathan. Kagaya sa akin, binabas nila ako dahil Jonathan kahit papano inabot-abutan ko. So, binabas nila ako roon. Hindi ko Ay, tumulong. maisip talaga. Huwag na kamang lait pa ng ibang tao. Huwag nyo lait yung tao. Kawawa na kayo talaga nung mag-ina eh. Kaganunin nyo pa. Yung tama yun. Concern na concern sila. Pero, wala naman silang inaabot na kahit 5 duling. Makitang tao lang yun. Ay, mga ganong klaseng tao, ano pang masasabi mo? Mga peke yun. Mga pike, yung nagsasadgis, nakala mo napakahusay, nakala mo napakarunong. Pero, kahit 5 duling, wala namang binibigay doon kay Jonathan. Hindi nyo muna yung sarili nyo bago kayo manguis ka ng ibang tao. Oo. Pero, yung mga taong nag-aabot at tumutulong doon, walang masabi. Sinasabi lang, sige lang, patuloy nyo lang ang gagawin nyo dyan. Kasi tao yan eh, habang buhay yan, kakain yan. Oo. Importante makatulong ka sa kapwa mo kasi Diyos ang bahala sa gumanti yun. Sige. Diba? Ikaw ba kumain na? Hindi pa. So, kakain ka, gusto mo? So, yun, pakainin natin si Mama Sang. Pero ikaw na lang kumain kasi nagmamadali kami ngayon dahil walang tao sa bahay. Kasi mga anak namin, may mga lakad, ano? So, ikaw na lang ang kumain. Bigyan na lang kita ng Isang pagkain. lapad. 1 milyon. Sa medyo. Di wow. Oo. Bigyan. Ganda. Nangangarap ka din lang naman, ba't hindi mo pala kilakihan? O yun. O kagaya niyan, malay natin, may makapansin sa'yo. Yes. Magpadala ng pang Jollibee mo. Thank Di ba? you. Thank you, Lord. Di ba? Mama Sang, ano yung nalungkat mo? Ano yung sinasabi mo? Ibigay ko yung sa pisaupuan nyo kasi mainit. Kasi mainit, nagmumotor lang kami, mga kawaki, ano? Binibigyan niya kami ng tila para ipangsapin doon sa upuan. Mainit. Igamit mo to eh. Hindi yun, marami ko yun. Ito na lang ang gagamitin ko. Isang pilog nito mainit. Paano kayo mabalik? Masaktan nyo pag mainit. Mainit. Ay, ganun? Oo. Ano? Sige. Ilamin ko lang to, ibalik ko lang sa iyo, ha? Sige. O sige, dahil sa binigyan mo ko nito, basta, bahala na. Ganon. Tingnan mo, ha? Ang tao, hindi kailangan mayaman man siya o mahirap. Siyempre, kung anong mayroon ka, yun ang pwede mo ibibigay. Kagaya sa kanya, nag-offer siya nito sa akin. Kung tutusin,
Napakasimple, ano? Pero sa akin, dahil gagamitin ko ngayon, napakalaking bagay to na pagsapin doon sa motor namin, no? No? So, ayan. Binigyan tayo ni Mamasang ng t-shirt para pagsapin natin sa motor natin. So, yun lang. Salamat po. Mag-outro na tayo. Oo. So yun lang muna mga kawaki, mga kalinda, mga kapriti at mga ka-Prince Mix Vlog, ano, mga ka-Apin TV, mga ka-Edit, mga ka-Scarlett, mga ka-Bliss Paul, shout out po sa inyong lahat. Support po natin mga channel na binanggit ko, ano, para makatulong din sa kapwa, ano. Maraming salamat po sa inyo at huwag po sana kayong magsawa sa pakikinig, panunood sa amin. At sa mga tao naman, wag bahala kayo kung nagagalit kayo doon sa sinasabi ko. Pero sa mga hindi pa nakapag-subscribe na mga baser diyan, mag-subscribe na para updated kayo sa tuwing may sasabihin ako. Oo. Tungkol doon kay Jonathan. Tama? Oo. Huwag sasama loob nyo. Oo. Lakasan mo. Huwag sasama loob nyo. Kasi mga baser kayo. Oo, baser Ulitin kayo. mo. Huwag sasama loob nyo kasi mga basher kayo. Ayun. Salamat po. Good luck. God bless you sa inyo lahat.